Ang pagkakaiba ng mga lider at tagasunod ay hindi talino, edukasyon, o kahit oportunidad. Ang tunay na kakaiba ay ang marunong manahimik sa tamang pagkakataon. Ang mga tagasunod, ramdam nilang kailangan nilang magkomento sa lahat, ipagtanggol ang bawat desisyon, at patunayan ang halaga nila sa pamamagitan ng walang humpay na salita. Ang mga lider, nagsasalita lang kapag may silbi ang sasabihin. Kapag kaya nitong magdala ng halaga, makaimpluwensya ng resulta, o lutasin ang problema. Habang ang lahat ay nauubusan ng oras para magsalita, ang totoong mga lider ay kontrolado pa rin ang usapan sa pamamagitan ng estratehikong pananahimik. Alam nila na ang nagtatanong mas malakas kaysa nagbibigay ng sagot. Alam nila na mas misteryoso kang tingnan kapag hindi lahat ay binubunyag mo. Natutunan nilang sa mundo ng ingay, ang katahimikan, ang totoong magnanakaw ng atensyon, ang pinakamakapangyarihang tao sa anumang kwarto ay hindi yung pinakamadaldal. Siya yung hinihintay ng lahat kapag natapos na silang magsalita. Ang bibig mo, pwedeng gawing leader ka o gawing tagasunod. Hindi pwedeng sabay. Ang bibig mo, pwedeng magpatagumpay o magpabagsak sa'yo. Gusto kong ikwento si Marcus, isang batang executive na ang talino, edukasyon, at karisma ay hindi matatawaran. Nakaupo siya sa harap ng 3 potensyal na investors na handa nang pumirma ng checking $1,000,000 para sa kanya. Halos tapos na ang usapan. Sagutin lang niya ang tanong nila at lagdaan ang papeles. Pero may isang malubhang problema si Marcus. Hindi niya mapigilan ang sarili niya sa pagsasalita. Ang dapat sanay 30 minutong meeting, naging 3 oras ng paliwanag. Detalye bawat detalye, backup plan bawat backup plan. Hanggang umabot pa sa mga pangarap niya noong bata, karanasan niya sa kolehiyo, at pilosopiya niya sa negosyo. Pilit ibinabalik ng investors ang usapan sa deal. Pero sige pa rin si Marcus. Akala niya napapawaw ang mga investors sa kaalaman at passion niya. Pero pagtapos ng meeting, nagbago ang isip ng mga investors. Hindi dahil pangit ang business plan, kundi dahil nakita nilang hindi alam ni Marcus kung kailan dapat tumahimik. Kung di niya kaya kontrolin ang sarili sa isa lang na meeting, paano pa kaya kung siya na ang magpapatakbo ng kumpanya? Lumipad palayo ang $1,000,000 na oportunidad dahil hindi natutunan ni Marcus ang lakas ng pananahimik. Ang bibig mo, hindi lang basta parte ng katawan. Pwede itong maging pinakamalaking asset mo o pinakadelikadong sandata. Bawat salita na lalabas dyan, pwedeng magtayo ng tulay o sunugin ito. Bawat pangungusap, pwedeng magbukas ng pinto o tuluyang isara ito. Karamihan, hindi ito naiintindihan. Akala nila libre ang magsalita. Pero gusto kong sabihin sa'yo, ang salita, pinakamahal na currency mo. May pagkakaiba ang may sasabihin at kailangang magsalita. Si Marcus, kailangan niya magsalita tungkol sa lahat. Hindi siya komportable sa katahimikan, kaya punong-puno ng salita ang bawat sandali. Pero ang mga matagumpay na tao, alam nila, ang katahimikan hindi lang bakanteng espasyo. Ito ang lupang tinatamnan ng karunungan. Kapag zip ang bibig mo sa tamang oras, binibigyan mong sarili mo ng panahon mag-isip. Binibigyan mong iba ng puwang para magpakita ng berdadero nila. Gumagawa ka ng espasyong pwede kayong magtotoohan ng mag-usap. Pero kapag pinababayaan mong dumaldal ka, nawawala ang kontrol mo sa usapan. At mas importante, sa resulta. Nakita ko na ang mga tao na winasak ang 20 taon ng pagkakaibigan sa isang maling salita. May mga pagsasama ng mag-asawa, nagkawatak kasi hindi mapigilan ang bibig sa away. May mga karerang natapos dahil may maling nasabi sa maling tao, maling oras. Hindi lang nilalabas ng bibig mo ang iniisip mo. Hinuhubog nito ang kapalaran mo. Ang problema, karamihan, hindi tinuruan kung paano maging tahimik ng may estratehiya. Nabubuhay tayo sa mundo ng ingay. Akala natin, laging kailangan magsalita at magpahayag agad, lalo na sa social media. Akala natin, lakas ang laging pagpapahayag, pero minsan, ang pinakamalakas mong magagawa ay manahimik. Tingnan mo ang pinakarespetadong tao na kilala mo. Sigurado ako, hindi siya yung pinakamaingay. Hindi siya yung laging may opinyon. O
o nakokorek agad lahat ng nakikita niyang mali. Nagsasalita siya kapag may dagdag na halaga ang sasabihin niya, hindi lang dahil kaya niyang magsalita. May kasabihan, kahit ang hangal, nagmumukhang matalino kapag tahimik. Kasi ang katahimikan ay parang gumagawa ng misteryo. Mas mukhang marami kang alam kaysa sa totoo. Kapag nagsasalita ka ng walang filter, mini-measure ng tao ang talino mo base sa salitang lumalabas. Pero kapag pumipili ka ng bibilugin, napapalagay ang tao at kadalasan sobra pa ang tingin nila sa'yo. Natuto si Marcus, pero masakit ang aral pagkatapos niyang mawalan ng $1,000,000 na deal. Isang taon niyang inobserbahan ang mga tunay na matagumpay na tao. Napansin niyang mas marami silang tanong kaysa sagot. Mas nakikinig sila kaysa nagsasalita. Komportable sila sa mga pahinga sa usapan. Hindi nila kailangang punuin ang bawat segundo ng boses nila. Nang nabigyan siya ng pangalawang tsansa para sa investor funding, iba na ang ginawa ni Marcus. 3 mahalagang punto lang ang inihanda niya. At yun lang talaga ang sinabi niya. Kapag nagtatanong ang investors, sagot niyang diretso, walang paligoy-ligoy. At kapag natigil ang usapan, hindi siya nagmadaling punuin ang silence. Pinapabayaan niyang mag-isip ang iba. Yung pangalawang meeting, tumagal lang ng 45 minuto. Sa 10 minuto lang, siya nagbigay ng paliwanag. At alam mo kung ano nangyari? Nakuha niya ang pondo. Hindi lang yung inihingi niya, mas malaki pa. Nabilib ang investors sa disiplina at linaw niya. Ang bibig mo, parang gripo. Dapat may on at off switch na ikaw ang may control. Karamihan ng tao, gripo na sira. Dire-diretso ang tulo. Ginagawang baha ng salita ang paligid, gulo at kalituhan. Pero kapag natutunan mong kontrolin ang daloy, madadala mo ang salita mo kung saan dapat para sa pinakamalakas na epekto. Ang kapangyarihan ng katahimikan ay hindi tungkol sa pagiging suplado o hindi marunong makihalubilo. Ito ay tungkol sa sinadya at maingat na komunikasyon. Pag-unawa na bawat salita may timbang at kung gagastusin mo yan, siguraduhin mo sulit ang magiging balik. Kapag zip ang bibig mo sa tamang pagkakataon, hindi mo tinatago ang iniisip mo. Pinoprotektahan mo ang lakas mo. Pinipili mong gamitin ang salita mo sa mga sandaling may tunay itong pwedeng buuing halaga. Binubuo mo ang reputasyon mo bilang taong mahalaga ang bawat sasabihin dahil bihira at sinadya ito. Ang bibig na hindi tumitigil sa salita, nawawala ang autoridad. Pero ang bibig na alam kung kailan magsalita, agad nirerespeto. Yan ang agwat ng ingay at impluwensya, ng daldalan at komunikasyon, ng salita at ng tunay na naririnig. Pero sige, kwento ko pa ano nangyayari kapag hindi mo makontrol bibig mo. Si Rebecca, isang babaeng lahat ng meron ka na sana, hanggang sa sobra siyang nadaldal. Rebecca ay regional manager ng isang malaking kumpanya. Matalino, sipag, mahal ng team. 8 taon na sa kumpanya, sunod na sana siyang mapopromote bilang vice president. Maganda na ang bukas niya. Hanggang isang hapon, sumakay siya ng elevator kasama si Janet, isa ring manager pero sa ibang departamento. Sila lang dalawa sa elevator, umaakyat ng 12 palapag. May nabanggit si Janet na narinig niyang may dadating na budget cuts. Imbis na manatiling propesyonal, nakita ni Rebecca ito bilang tsansa magpakitang gilas. Sa balita niya, nagsimula siyang magkwento tungkol sa personal na pinansyal na problema ng CEO, tungkol sa narinig niyang away ng 2 board members, tungkol sa hinala niyang tinatago ng kumpanya ang utang. Akala ni Rebecca, casual na kwentuhan lang ito ng magkakilala. Pero hindi lang basta-basta si Janet, asawa siya ng isang board member. Lahat ng sinabi ni Rebecca sa elevator, parang na-record at isusumbong sa hapagkainan ng pamilya ni Janet kinagabihan. Sa loob lang ng 48 oras, pinatawag si Rebecca sa opisina ng CEO, hindi para sa promotion niya, kundi para tanggalin siya. 8 taon ng maayos na trabaho, binura sa 8 minutong kawalang ingat sa bibig. Ito ang di naintindihan ni Rebecca. May pakpak ang salita. Pag lumipad na mula sa bibig mo, hindi mo na kontrolado kung saan pupunta at saan dadapo. Ang usapan na yon sa elevator, hindi doon lang nanatili. Kumalat ito sa isang hapagkainan, tapos lumipat sa boardroom, saka sa legal department. Ang mga salita ni Rebecca ay naging mali. Umiwas na sa kanya ang professional network niya. Hindi na siya sinasagot ng mga dati niyang kasamahan.
Maging ibang kumpanya, nagdalawang isip siyang tanggapin dahil narinig nilang hindi siya marunong magtago ng sikreto. Hindi lang isang trabaho ang nawala kay Rebecca. Sinira niya ang mismong takbo ng kanyang career. Maliit ang dila, pero nakakapasimula ng napakalalaking sunog. Isang maling salita lang, kayang sirain ang mga relasyong ilang taon mong binuo. Isang saglit lang ng hindi pinag-isipang salita, pwede kang magdusa ng mga bunga nito habang buhay. Natutunan ni Rebecca na parang bala ang mga salita. Pag pinakawalan mo, hindi mo na maibabalik at pwede itong magdulot ng permanenteng sugat. Mas nakakalungkot pa, walang saysay ang naging usapan ni Rebecca sa elevator. Wala siyang nasolusyunan, wala siyang natulungan, wala siyang naabot na maganda. Sinira niya yung karir niya para sa wala lang. Para lang sa pansamantalang saya ng pagkukuwento ng tsismis. Ito ang gastos ng bibig na hindi nadidisiplina. Kapag hindi mo makontrol ang bibig mo ang magkokontrol ng buhay mo. Kapag hinayaan mong dumaloy ang mga salita ng walang pag-iingat, babalik yan sa'yo para lamunin ka. Pero eto, ang gusto kong maintindihan mo. Hindi kailangan na kwento ni Rebecca, gawin mong kwento mo. Pwede kang matuto sa pagkakamali niya na hindi mo kailangang ulitin. Pwede mong piliing manahimik kapag ang karunungan ang nagsasabing tumahimik. Pwede kang magkaroon ng reputasyon na mapagkakatiwalaan sa mga sikreto dahil marunong kang magtago ng sikreto. Madalas, ang pinagkaiba lang ng tagumpay at kabiguan ay ang kaalaman kung kailan dapat magsalita at kailan dapat tumahimik. Nagsalita si Rebecca nang dapat ay tumahimik siya at lahat nawala sa kanya. Ngayon, ipakikilala ko naman sa iyo si Thomas, isang lalaking alam ang lakas ng pananahimik. Nagtatrabaho si Thomas bilang janitor sa isang Fortune 500 company. Gabi-gabi, nililinis niya ang mga opisina habang umuuwi na ang mga executive sa bahay nila. Halos walang pumapansin sa kanya habang nagtatapon siya ng basura at nagmomop ng sahig. Pero lagi siyang nakikinig, naririnig niya ang mga usapan pagkatapos ng mga opisyal na meeting. Nasasaksihan ang mga tawag ng mga executive, akala nila wala ng tao. Nakikita niya ang mga dokumentong naiiwan sa mesa at naririnig ang mga pribadong usapan sa hallway. Mas marami pa nang alam si Thomas tungkol sa kumpanya kaysa sa ilang board members. Ano ang kaibahan niya kay Rebecca? Tahimik si Thomas ng 15 taon. Ginawa lang niya ang trabaho niya. Tahimik lang. Naging kampante sa paligid niya ang mga executives kasi alam nilang hindi siya tsismoso. Naging invisible siya sa pinakaposibleng positibong paraan. Nakalimutang nandoon siya, kaya naging malaya ang mga tao sa pagsasalita sa harap niya. Likas na nagtitiwala sila kahit di nila alam na pagkakatiwalaan na siya. Isang araw, nagkaproblema ang kumpanya. May nagpaplanong hostile takeover at may naglalabas ng impormasyon sa mga kalaban. Desperado ang CEO na malaman kung sino ang espiya. Meeting dito, meeting doon, pero wala pa rin silang mahanap. Sa huli, may nagsuggest na tanungin si Thomas. Hindi dahil pinaghihinalaan siya, kundi dahil alam nilang palagi siyang nandoon at lahat ay nakikita niya. Nilapitan nila si Thomas at hindi lang niya sinabi kung sino ang espiya. Sinabi niya pa kung paano gumagana ang scheme, anong impormasyon ang nilalabas, at kailan ang susunod na meeting. Alam na pala ni Thomas ang tungkol sa espiya ng ilang buwan, pero nanahimik siya kasi walang nagtatanong sa kanya. Dahil sa katahimikan niya, nabuo ang napakalaking tiwala sa kanya. Kaya, nung nagsalita siya, biglang ang bigat ng boses niya. Nahuli ang espiya, napigilan ang takeover, at naligtas ang kumpanya. Sobrang impressed ang CEO sa loyalty at wisdom ni Thomas kaya inalok siya ng posisyon sa security department. Tinanggap ito ni Thomas at di nagtagal. Naging head siya ng corporate intelligence. Mula sa tahimik na janitor, naging isa siya sa pinakapinagkakatiwalaan na advisor ng kumpanya. Lahat ito dahil alam niya ang disiplina ng strategic silence. Ang strategic silence hindi ibig sabihin mahina ka o duwag ka. Smart ka lang sa information mo. Alam ni Thomas na power ang impormasyon, pero power lang ito kung tama ang timing at tama ang paggamit. Hindi niya sinayang yung nalalaman niya sa chismis o inutil na usapan. Inipon niya
para sa mga panahon na importante talaga. Kapag marunong kang mag-strategic silence, mabubuo ang reputasyon mong mapagkatiwalaan. Mas mag-open pa sa iyo ang mga tao kasi alam nilang di mo ipapasa-pasa ang kwento nila. Gagawin kang safe space ng ibang tao para magsabi ng concern nila o saloobin. Yung tiwalang yun ang pinakamalakas mong puhunan. Ang mga executive sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Thomas, komportable sila sa harap niya kasi alam nilang di sila huhusgahan o ipapahiya. Dahil sa pananahimik niya, nabigyan ng espasyo ang mga tao na maging totoo. At dahil dito, nadiskubre ni Thomas ang mga bagay na hindi nakikita o naririnig ng mga tsismoso. Akala ng karamihan, kailangan nilang magsalita para marinig. Pero pinatunayan ni Thomas na minsan, mas naririnig ka kapag wala kang sinasabi. Yung 15 taon ng pananahimik niya, mas matunog pa kaysa sa kahit anong salita. Nang nagsalita na siya, lahat nakinig kasi alam nilang mahalaga ang bawat salita niya. Yan ang epekto kapag na-master mo ang disiplina ng strategic silence. Hindi ka nagiging invisible, nagiging indispensable ka, hindi nawawala ang boses mo, mas nagiging makapangyarihan pa. Hindi ka nawawalan ng oportunidad, mas gumaganda pa yung mga nakukuha mo. Binago ni Thomas ang buong buhay niya dahil sa simpleng prinsipyo. Ang taong mas mahilig makinig kaysa magsalita, mas madalas mas marami pa ang alam kaysa sa taong puro daldal. Pero paano mo ba talaga mababago ang paraan ng pakikipag-ugnayan mo? Ito ang kwento ni Maria, isang high school teacher na hirap kontrolin ang klase niya. Bastos ang mga estudyante, magulo, parang wala ng disiplina. Ang naging reaksyon ni Maria, mas magpaliwanag pa, mas magsalita pa, paulit-ulit ang paliwanag niya. Pero lalong hindi siya pinakikinggan ng mga estudyante. Pagod na si Maria kakausap at kakatok over sa 30 kabataan araw-araw. Uuwi siyang paos at malungkot, iniisip kung may epekto pa ba talaga siya. Hanggang isang araw, nagbago bigla ang approach niya. Sa kalagitnaan ng napakagulong klase, pinili ni Maria na tumigil na magsalita. Tumayo siya sa harap ng klase, tahimik lang. Sa una, hindi siya napansin ng mga estudyante. Tuloy pa rin sila sa daldalan, tawanan, at sigawan. Pero unti-unti, napansin ng isa-isa na hindi nagsasalita si Ma'am. Dahan-dahan, natahimik ang buong kwarto. 30 pares ng mata, nakatingin kay Maria, inaabangan ang susunod niyang gagawin. Tumayo siyang walang imik ng 1 buong minuto. Saka siya nagsalita, tahimik pero malinaw. Kapag handa na kayong matuto, handa na akong magturo. Yung sandaling yon, nagbago ang lahat. Natuklasan ni Maria na mas makapangyarihan pala ang kanyang katahimikan kaysa lahat ng salitang nasabi niya. Natutunan niyang hayaan ang mga estudyante niyang lumapit sa kanya, sa halip na pilitin ang atensyon nila sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasalita. Simula noon, sinimulan ni Maria ang tinatawag niyang less is more na prinsipyo. Sa halip na mahahabang paliwanag, maikli at malinaw na mga tagubilin lang ang binibigay niya. Sa halip na ulit-ulitin ang sarili niya ng 5 beses, sinasabi niya ang dapat sabihin 1 beses lang, tapos maghihintay siya. Kapag may kaguluhan, hindi na siya nakikipagsabayan. Ginagamit niya ang katahimikan para bawiin ang kontrol. Nakakagulat ang naging resulta. Napansin ng mga estudyante na hindi niya inuulit ang sinasabi, kaya natutong makinig sila ng mas mabuti. Naging mas malalim ang respeto nila sa kanya dahil bawat salita niya ay naging mahalaga. Ang klase, dati puro kalat at ingay, unti-unting naging lugar ng tunay na pagkatuto. At lahat ng ito dahil natutunan ni Maria na mag-zip ng bibig sa tamang oras. Pero hindi doon natapos si Maria. Inuwi niya ang prinsipyong iyon at ginamit para ayusin ang relasyon sa pamilya niya. Imbes na kulitin ang anak niya tungkol sa mga responsibilidad, sinasabi niya ang inaasahan niya ng 1 beses lang at hinahayaan ang natural na consequence ang magturo. Imbes na makipagtalo sa asawa niya tungkol sa gawaing bahay, isang kalmadong pag-uusap lang. Tapos nagtiwala na siya. Ang pagbabago sa dinamika ng pamilya nila kasing tindi ng pagbabago sa klase niya. Nagsimulang seryosohin si Maria ng mga tao sa paligid niya kasi hindi na siya nag-aaksaya ng salita sa paulit-ulit at pagkadismaya. Natutunan niyang kapag mas kaunti ang sinasabi mo, mas malakas ang dating nito.
Ang sikreto ni Maria, natutunan niyang huminto bago magsalita. Binigyan niya ang sarili ng 3 segundo para itanong, kailangan ko ba talagang sabihin to? Makakatulong ba? Ito ba ang tamang oras? Kapag may kahit isang sagot na hindi, nananahimik siya. Na-realize din niya ang lakas ng estratehikong pagtatanong, imbis na laging naguutos. Imbis na sabihin sa estudyante kung ano ang mali, pinapa-reflect niya sa kanila ang sarili nilang asal. Imbes na mag-lecture tungkol sa consequence, pinapa-predict niya sa kanila kung anong maaaring mangyari. Dahil dito, natututo ang mga tao na pag-isipan muna ang galaw nila, imbes na basta mag-react. Ang pinakamahalagang natutunan ni Maria, ang katahimikan ay hindi bakanteng spasyo na kailangang punan ng salita. Isa itong kasangkapan na pwedeng gamitin para magbigay diin, magpatigil, at makuha ang respeto ng iba. Kapag komportable ka sa katahimikan, binibigyan mo rin ng pahintulot ang iba na isipin, magmuni-muni, at mag-react ng mahinahon. Hindi overnight nangyari ang pagbabago ni Maria, pero nangyari ito dahil nagdesisyon siyang baguhin ang bawat usapan, isa-isa. Pinatunayan niya na ang bibig, parang anumang habit, pwedeng sanayin at baguhin. Ngayon, hayaan mong ikwento ko ang pinakakamangha-manghang kwento sa lahat. Kwento ito ng isang lalaking si David Chen, CEO ng isang tech company na parang nasa bingit ng pagkalusaw. 3 taon ng pagpupursige, 200 empleyado, at milyong-milyong puhunan. Lahat nanganganib dahil gustong lukuban ng mas malaking kumpanya ang kumpanya nila. Si David, literal na nagsimula sa garahe, kasama ang 2 partner, dala ang isang ideyang pwedeng baguhin ang paraan ng pamamahala ng hospital sa datos ng pasyente. Ilang buwan silang dumaan sa gutom, instant noodles lang kinakain. Minsan, 18 oras sa isang araw nagtatrabaho. Pero nagbunga ang pagsisikap, gumana ang software na adapt ng mga ospital at mabilis lumago ang kumpanya. Kasama ng tagumpay, dumating ang hindi inaasahang atensyon. Napansin sila ng Megacorp, isang higanteng kumpanya sa teknolohiya na gustong makuha ang software ni David at ang clients nila. Nang tumanggi si David sa buyout offer, sinimulan nilang kunin sa sapilitan sa pamamagitan ng hostile takeover. Unang banat, palihim. Nagpakalat ng tsismis ang Megacorp tungkol sa kumpanya ni David. Kinuwestiyon ang seguridad ng software, pinalalabas na financially unstable at may problema sa pamunuan. Gusto nilang pababain ang value ng stocks para mas madali ang takeover. Una, gusto ni David lumaban sa publiko. Nag-ready ang marketing team ng press releases. Ang mga abogado niyang handa nang sagutin bawat paratang at pinupush ng board nila na sumagot siya, magbigay ng speeches sa conference, mag-interview, ihayag ang panig nila. Pero nagdesisyon si David nang ikinagulat ng lahat, pinili niyang manahimik. Habang abala ang mga executive ng Megacorp sa media, si David di nagsalita. Habang kumakalat ang tsismis, nanatili siyang tahimik. Nababahala ang board niya, nalilito ang mga empleyado, pati pamilya niya nagtatanong, bakit hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo? Bakit hinahayaan mong sabihin nila lahat yan ang walang sagot? Tumitig si David sa asawa niya at sinabi ang bagay na nagpabago ng lahat. Minsan, ang pinaka-epektibong sagot ay kawalan ng sagot. Hayaan mo silang magsalita. Hahayaan kong sariling salita nila ang maglantad sa kung sino talaga sila. 6 na linggo, tumagal ang atake. Lumalabas ang CEO ng Megacorp sa balita. Nagbibigay ng interviews at speeches. Inuukit ang imahe na ang kumpanya ni David ay papunta sa bangin. Grabe ang media coverage, bumaba ang stock price, at may mga clients nang nag-aalalang baka tama ang negative news. Pero may napansin si David na hindi napansin ng iba. Bawat beses na nagsasalita ang CEO ng Megacorp, may nadudulas siya. Minsan, may nababanggit na detalye tungkol sa process ng kumpanya ni David na hindi dapat niya alam o kaya nasa isang interview. Nabanggit ang private conversation na nangyari supposedly sa loob ng boardroom. Sa iba namang pagkakataon, accidentally ay na-share niya ang detalyeng confidential ng client contracts.
Tahimik na dinodokumento ni David ang lahat ng ito. Bawat salita, bawat paratang. Habang abala ang Megacorp sa kakadaldal, abala si David sa pakikinig at pag-aaral. Sapat ang katahimikan niya para bigyan sila ng lubid para bitayin ang sarili. Dumating ang break sa isang live TV interview. Sa sobrang tiwala sa sarili dahil parang sila na ang panalo sa labanan, nadulas ang CEO ng Megacorp. Nang tinanong tungkol sa strategy ng expansion ng kumpanya nila, buong yabang niyang sinabi na may inside information sila tungkol sa kahinaan ng kumpanya ni David. Binanggit pa niya ang ilang financial details na dapat ay only for internal eyes lang. Pinapanood ni David yung interview na yon mula sa opisina nang marinig niya ang mga salitang yon. Doon lang siya ngumiti matapos ang ilang linggo. Sa pool, sa TV mismo, nag-confess ang Megacorp CEO sa corporate espionage. Makaraan lang ng ilang oras, naghain ng demanda ang mga abogado ni David para sa pagnanakaw ng trade secrets, corporate espionage at breach of fiduciary duty. Siksik sa ebidensya, galing mismo sa mga statement ng Megacorp sa media. Yung akala nilang lakas nila, yung kaalaman nila sa detalye ng loob ni David, naging ebidensya ng illegal nilang gawain. Biglang bumaliktad ang mundo. Yung dating media na pabor sa Megacorp, ngayon iniuulat na ang legal battle nila. Mga analysts na dating kontra kay David, ngayon kinu-question ang ethics ng Megacorp. Bumagsak ang hostile takeover dahil abala na sa depensa ang leadership ng Megacorp sa mga kaso. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Ang ingay ng legal battle nagdala pa ng biyaya kay David. Yung mga clients na dati nag-aalangan na impress sa paraan niya ng pagharap sa krisis, calm, dignified, hindi nadala sa gulo. May mga bagong nakakakilala at tumatangkilik. Yung investors na dating nananahimik, biglang naglagay ng dagdag na pondo. Pagkalipas ng 6 na buwan, lalong lumakas ang kumpanya ni David. Bagsak ang takeover plan ng Megacorp at sila ngayon ang subject ng federal investigation. Si David, naging example ng leader na may integridad. Lahat dahil naiintindihan niya ang lakas ng estratehikong katahimikan. Matapos ang krisis, tinanong ng board si David kung paano niya nalaman na ang tamang diskarte ay manahimik. Heto ang sagot niyang puno ng wisdom. Na-realize ko na kapag inuubos na ng kalaban mo ang sarili nila, pinakamaling gawin ay istorbohin sila. Ang katahimikan ko ang nagbigay sa kanila ng space para ma-expose ang tunay nilang ugali. Kung nilabanan ko sila ng salita, naging debate lang sana kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero dahil tahimik lang ako, hayaan ko ang gawa nila ang magsalita. Sa kwento ni David, mapupulot ang pinakamahalagang aral sa pag-zip ng bibig. Minsan, ang hindi pagsagot ay hindi kababawan o pag-iwas, kundi strategy. May mga pagkakataong ang pinakamakapangyarihang pahayag ay yung hindi sinasabi. Minsan, ang pinakamagandang paraan para manalo sa argumento ay yung hindi ka makipag-argue. Yan ang ibig sabihin ng pamumuhay na zip life. Nabubuhay kang alam mong ang bawat salita ay bawat sentim at di dapat nilalabas sa bibig kung di pinag-iisipan. Alam mong ang katahimikan ay mas malakas pa sa pinakamagandang talumpati. May disiplina kang hayaang ang mga tao, sa kanilang galaw at salita, ang maghubad ng sarili, habang ikaw ay may hawak ng sarili mong trapiko. Simula ngayon, hinahamon kita na subukan ang art ng strategic silence. Sa susunod na 7 araw, bago ka magsalita sa isang mahalagang usapan, itanong mo muna sa sarili mo ang 3 tanong. Totoo ba ito? Kailangan ba ito? Mabuti ba ito? Pag hindi oo ang lahat ng sagot, zip ang bibig. Pansinin mo anong mangyayari kapag hindi mo na pinupuno ng salita ang bawat sandali ng katahimikan. Mapapansin mo, mas attentive ang tao kapag bihira kang magsalita. Mapapansin mo rin kung paano nagbabago ang relasyon mo sa iba kapag ikaw ay nakikilala bilang taong nag-iisip muna bago magsalita. Ang bibig mo, may kapangyarihang bumuo o sumira ng hinaharap mo. Sa iyo ang desisyon. Pero tandaan, ang mga talagang matagumpay, hindi sila yung pinakamadaldal. Sila yung marunong magsara ng bibig at hayaan ang katalinuhan nilang mangusap sa katahimikan. Nasa palad mo ang kapangyarihan.
Mas mahalaga, nasa desisyon mo. Ang panatilihing tikom ang bibig kapag ang wisdom ay nagsasabing manahimik. Bakit nga ba?